Hello everyone, so dito naman po tayo sa farm and kung makikita niyo po, ayan po, nagawa po ako ngayon ng bakod. So again, ito po yung sa may riles, yung baba niyan, ayun po yung harapan and dito po yun sa pagitan ng kapitbahay po natin. So yung kawayan doon, kung makikita niyo po, kapiraso na lang po ang kulang. Then dito ang ilalagay natin is wire mesh. So meron na po akong order sa Amazon. Antayin lang po natin dumating yon. Then ikakabit natin. So pansamantala umorder ako dalawang rolyo. So ang isang rolyo is 20 meters. So mula doon sa kanto na yon, kung saan aabot yung 20 meters, tatry natin. And kung makikita nyo, naglagay ako ng harang dito pababa. So ito kasi parang bangin na po yan or matarik po yan or libes. So ang sa tingin ko po kasi yung mga baboy na mga tusa doon po nanggagaling sa lugar na yon. So akit po sila dyan sa may riles, then pupunta po dito or doon dadaan sa may harapan. So naisip ko lang kung doon sila nagsisimula or nanggagaling, kapag ginarangan ko dito, and may bakod na tayo dito, remember, kung bakod lang po dito, pwede pa rin kasi sila dumaan dito sa may gilid kahit medyo matarik po yan. Kung sisilipin po kasi natin, malawak pa rin po siya. So naglagay ako dito ng bakod, just in case kahit mababa siya, hindi sila makakatalon dyan kasi matarik. So again, hopefully kung dito sila nanggagaling, by doing this, sa paglalagay ng harang dito, kahit hindi natin agad malagyan ng bakod yung pagitan natin ng kapitbahay natin, pwede tayo magsimula ng gardening dito. So dito pa lang po yan, yung sa may palayan, bukod po yun. So yung kailangan natin talagang bakuran, or else mababaliwala po ang mga itatanim natin. Hi, so again, ayan po, kung makikita nyo, malalim po dito. Yan po ay sa dahilan na lagi pong hinuhukay ng mga baboy na mo. Kaya yan po, hindi pantay. Dito sa part na ito malalim. So, kailangan natin tambakan yan. So, remember yung mga malalaking bato na inalis natin dito sa may gitna ng garden. So, binabala ko pong ihalera sila dito or isalansan. Dapat po sana doon sa may gagawin kong gate. Doon. So, unahin natin dito. Tambakan natin ang mga malalaking bato. Then papantayin natin yung lupa dito para maiwasan natin na maghuhupo yung lupa natin dito sa may garden. Hi. So it's been a very busy week or month para sa akin. So actually isang buwan na naman po akong straight sa work. Monday to Sunday po. Tuloy-tuloy po ang trabaho natin. Hindi na po tayo nakakapagpahinga kaya hindi ako masyado nakakagawa dito sa garden. So again, 1 month po tayong straight. Hi. So kahapon actually may trabaho pa rin dapat tayo pero hindi po ako pumasok. May nilakad po kami ng family ko. Kaya yun, family day kahapon. Pero dapat again hanggang kahapon yung trabaho ko. So today is Sunday. Ngayon talagang walang pasok pero again, so 1 month po straight akong nagtrabaho sa company. Kaya dito, ayan, natenga yung trabaho dito. So, ayan, may nilakad din ako kaninang umaga. Dapat sana may katulong tayo ngayon dito. Kaya lang meron ako nilakad, meron po akong kinausap na tao. Ayan, after lunch or before lunch yata ako nakarating dito. So, kumain lang ako. Then, ayan po, inumpisahan ko yan. Hanggang doon. Then, yung sa pababa doon, nilagyan ko. So, now hapon na po, pansamantala. I think hanggang dito lang muna tayo. Kapagod na rin po, mag-isa lang po kasi tayo. Ay. So, tuloy na sabi ko, aantayin ko lang na dumating yung wire mesh or yung rolyo ng wire mesh na in-order ko sa Amazon. For the meantime, umorder akong 2 rolyo, which is ang isang rolyo ay 20 meters. So 40 meters po lahat-lahat yung in-order natin. So try natin mula dito 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, 20. So yung isang rolyo mula doon hanggang dito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Nabitin pa ako guys sa dalawang rolyo. Ay nako. Ay walang magagawa. So malamang kulang yung dalawang rolyo natin dahil sa sinukat ko. So hakbang lang. Most likely kasi or halos ang isang hakbang ko ay 1 metro. Kaya kukulangin tayo ng mga 1 metro mahigit. 1 metro at kalahati siguro, kulang-kulang 2 metro. Ay, naku. So, ano na ba ngayon? March 9. So, karamihan na nagtatalong po dito nakapag-umpisa na. Ako hindi pa rin po. Pero again, yung lupa natin, okay na po yan, pwede na taniman yan. So, ang kailangan ko na lang gawin dyan ay lagyan ng pataba o yung dumi ng hayop bago taniman. So, dumi ng hayop, ano ba to? Isang beses na bungkal ulit ng lupa, then gagawa ng mga kama, then tanim. So, kailangan natin magawa yon by kalagitnaan ng April, hopefully. Pero, again, hindi ko pwedeng gawin yon hanggat hindi ko nababakuran po to. So, ang expected date ng pagdating ng in-order ko sa Amazon na wire mesh is March 15 to 17. So, next week po yun. So, again, once na dumating po yon, in-order natin na wire mesh, kapag umubra dito, bigla po tayong o-order ng 8 pa. So, para po yun doon naman sa kabila. Or 10. So, may palayan. So, yan malaking gastusin. Pero, again, kinakailangan po. Dahil kung hindi natin babakuran, mababaliwala po or masasayang yung mga pagod natin. At mamamatay lang po yung mga itatanim natin. So, tulad na sabi ko, yan, mag-isa lang po tayong gumagawa dito. Paminsan-minsan, meron tayong hinihila para tumulong sa atin. Pero again, most of the time, solo lang po tayo gumagawa dito. Ay, actually, nakaka-overwhelm. Kaya nga lang, wala. Kailangan nating panindigan at ipagpatuloy ang naumpisa natin. Dahil nga again, naumpisa na po natin. So actually malaki na po ang ilagay natin dito na investment, hindi lang sa pera, pagod, oras. So kailangan natin pagpatuloy ang naumpisa natin. So again, from here hanggang dito, nandito na lang po ang lalagyan natin ng kawayan. So, makita nyo from here hanggang doon. Okay na po siya. Layo tayo ng konti para mas makita nyo ng maayos. So, dito napantay ko na. Ayan. So, dito na lang konti. Kailangan kong tabasin lang yung ibabaw para mas magandang tingnan. So, again guys, ayan po ang harapan ng bahay natin. Ng property. Then ayun yung kahoy, nabakod. Then doon again yung gate, gagawa tayo ng gate doon. Pero hindi pa ako nakakapagawa ng adapter para sa gagawin kong gate. Kaya for the meanwhile, sasaraduhan muna natin yan. Dahil sobrang busy natin, hindi ko alam kung kailan ako makakagawa ng adapter para sa gate or yung hinge.
So for the meanwhile, babakuran natin o harangan muna natin para just in case mag-umpisa na tayo, pag dumating yung bakod, hindi makakapasok yung mga baboy damo doon at usa. Dahil kung hindi po natin babakuran yan, again, kahit may bakod na po tayo doon, pwede pa rin sila pumasok dito. So yun doon sa harapan naman ng bahay, malalaman kung paano yung gagawin natin. Pero pinaplano kong gumado ng bakod at least hanggang bewang lang, mababa lang para madaling alisin. Pag may darating na tao at may lalabas, madaling isara. So yun, ay nako. Kapagod, hirap talaga pag mag-isa lang. So again, tulad ng sinabi ko po, simulan na ko po natin to. Ang kauna-una natin ginawa ay nilinis ang property dito. Dito ako una nag-umpisa. Nilinis ko yung mga damo kasi actually ang tataas po ng mga damo dito nung nakuha natin. Then yung mga puno dito sa harapan, yung mga nag-overgrown dyan, tinanggal natin. After nun, nilinis ko rin yung sa may dating palayan. Ginamitan natin ng grass cutter, dinabasa po natin yon. After natin nagawa yon, then nag-umpisa na po tayo ditong magbungkal ng lupa. Pinantay ko po to dahil kung matatandaan nyo dati, may 3 baitang po dito na ginawa yung dating nakatira. So pinantay natin yan, ilalilis natin yung mga malalaking bato, which is ito yung mga inuupuan ko dito. Then unti-unti natin pinantay yung lupa. Tapos nung natapos tayo dito kung magbungkal ng lupa at mapantay natin, doon naman tayo nagbungkal ng lupa sa may dating palayan. So again, nakailang beses po tayo nagbungkal. So I think in a week 2 times ako nagbungkal dati para again yung mga damo bumaliktad or mabunot yung mga ugat, then matuyo yung ugat. Then after that, syempre may sisibol pa ulit, so bubungkalin ulit para pumatay ulit yung mga bago nagsibulan. So ilang beses natin ginawa yun, pati doon sa dating palayan. So now again, hopefully makapag-umpisa na tayo. Dapat main target ko actually is end of March or second week of April. Kaya nga lang March 9 na, marami pa rin po tayong kulang, hindi pa tayo kompleto sa bakod kasi nga again sobrang busy po natin. So 1 month ako nagtrabaho straight, so hindi ako nakakapunta dito for 1 month. Pumunta man ako dito, meron lang akong dinadala, hindi ako makakapagtrabaho dahil sobrang lamig po dito actually. Kung makikita nyo yung mga ilang post ko na ulan ng snow. So kahit hindi po naulan ng snow, pero doon po sa bundok ay sobrang lamig pa po, o yung mga katabi natin, namumuti po dati yan. So yung hangin dito, sobrang lamig, hindi po tayo makapunta dito at hindi tayo makakapagtrabaho. So focus ako sa work dahil nga Monday to Sunday for 1 month straight, sobrang busy po sa trabaho. Ayan, na-delay yung mga trabaho natin dito. So, kahapon, hindi rin ako nakapunta dito kasi nga may inasikaso kami. Kasama ko family ko. Then, kanina, may nilakad din ako. So, after nun, doon ako nakapag-umpisa. And next week, hopefully, yan, makapag-focus na po tayo dito. So, kung makakarating po, or kung makakarating next week ng saktong Sabado yung in-order natin sa Amazon na wire mesh, sakto malalagyan na po natin yun, yung inilagay natin bakod ngayon. Kung hindi, ay wala magagawa. After 2 weeks pa po yun dahil nga again, hindi naman tayo pwede basta-basta kumuha dito pag may trabaho tayo sa company. So yan. Hi. So again, I am samba. Mula doon hanggang doon, yung nagawa natin bakod today. At yun, sa may green na yan, pababa, ginawa ko rin po kanina yan. At yung paglalagay ng net. So wala na ako magagawa ngayon doon.
So tulad din na sabi ko kanina, yung sa pagitan ng property natin at ng kapitbahay natin, later on na po yan, hindi muna tayo magpo-focus dyan. So again, kung dito magmumula yung mga baboy remote usa at hindi na sila makakapasok once na malagyan natin ng bakod dito, pati doon sa side na yon, kahit yung sa pagitan ng property natin at kapitbahay, later on na lang natin gawin ng unti-unti. So now dito babakuran ko rin to or harangan ko muna. Tapos yan, again, once na may lagay natin yung wire mesh doon, balik na tayo sa focus ng pag-aayos ng garden dahil kailangan na po natin magtanim. So again, bago ko taniman sila, kailangan ko muna lagyan ulit ng animal manure, bubungkalin, then gawa na po tayo ng mga garden beds, then o-order na po tayo ng mga seedlings ng talong. Tapos noon, focus tayo sa pag-aalaga ng talong, then doon na lang natin uunti-untiin yung bakod sa pagitan ng kapitbahay natin kapag okay na po tayo pag gumagana na po yung taniman natin ng talong. So nabanggit ko na dati na yung katabi ng property natin may kapirasong lupa dyan, dun na sinabihan tayo na if ever na gusto natin gamitin dahil di naman nila ginagamit, okay lang daw. Kaya again, yung pinatabasan ko yon, kasama natin si Rodel nung nilinis tong kapirasong lupa dito. So ang bala ko dito actually, dito gagawa tayo ng bahay ng manok. So mag-alaga tayo ng manok, tulad yung mga puno na yan. Then dito again, gagawa tayo ng gate, di ba? Pero mag-iiwan ako dito ng isang gate pa. Gagawa tayo ng bako dito. Then gagawa ako dito ng gate para pwede tayo maglabas-masok papunta doon sa kabilang property. Then yung gagawin natin gate, yung kakasya yung traktora para mas madali natin mabubungkal yung kabilang lupa. So dito malaki-laking manukan yung binabala ko na gawin. Kasi pinag-iisipan ko kung mag-aalaga ako ng mga 50 heads dahil para sa itlog, then yung sa dumi nila para yun na rin yung gagamitin natin na pataba sa mga halaman natin. Ay, kapagod. So again, hindi ko na masyadong papahabain to guys. Ayan, kailangan ko munang gawa ng harang yon. So I think lalagyan ko lang ng ganitong bakal, then baka yung net na lang muna ang ilagay ko para mabilisan, wag lang may makapasok na hayop. So sana po nagustuhan niyo po ang simple binagi ko sa inyo. Again, update lang po to sa sa mga nangyayari dito sa property. Tulad na sabi ko, isang buwan po tayong naging busy sa trabaho, kaya ngayon lang po ulit tayo nakabalik dito. And then po, ito po ang ginawa natin ngayon. So kung makikita niyo po, ang matataas po yan. Puputulan po natin yan. So yung in-order ko na wire mesh is 1.5 ang taas. So hanggang dito lang po yan. Lalampas lang ng konti sa bakod ng ganito. So yung hindi po lahat yan puputulan natin, yung iba lang po para salitan. Lalagyan kasi natin ng ilaw sa taas. So kung mapapansin nyo dito, maluwag pa rin. Balak nating gamitin din sana yan kahit paano. Sayang din po yan, maluwag pa. So yan, hopefully next week tuloy-tuloy na po tayo makapagawa ulit dito. Sana dumating na in order natin na wire mesh. So again, i-update ko na lang po ulit kayo once na magtrabaho po ulit tayo dito or gumawa ulit tayo dito sa property natin. So yan, again, kung magagawa nyo naman po sana, pakilike nyo naman po sana ang video na to. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po kayo sa channel ko. Malaking tulong po yun para sa akin. Ingat po tayo lahat palagi.